Lenny, ang dami pa nating tatapusin tapos gusto mo na agad umuwi. Oo, gusto ko na talagang umuwi kanina pa. Pagod na kaya ako. At saka may exam pa kaya tayo. Kailangan ko pang mag-review. Mag-review daw. O baka gusto mo lang umuwi para abangan si Kuya Michael. Hoy, hindi ah. Alas 5 pa nga yung uwi nun. Alas 3 pa lang. Paano mo naman nasabi yun? Jesus, nagde-deny ka pa. Akala mo hindi ko napapansin. Uuwi ka ng maaga para magpaganda. Tapos aabangan mo siya. Ang galing mo no, pwede kang maging writer. Ang galing mong mag-imbento. Nagde-deny ka pa, talaga namang crush mo siya. Diba inamin mo na? Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Basta ako, ayokong magpatagal dito. Bakit naman? Hindi mo ba alam? Alam mong ano? May balita na bumalik daw ang kaluluwa ng matandang janitor. Hoy, ano ka ba? Huwag kang manakot. Wala naman akong naririnig na ganong kwento. Ano ka ba? Sikat na sikat yun sa buong eskwelahan. Ang sabi, nagpapagala-gala daw tuwing uwian. Sige na, alis na ako. Bye! Hoy, Lenny! Huwag mo akong iwang mag-isa dito. Hintayin mo ko. Magandang araw po sa inyo, Miss Terry. Ikinagagala ko pong makapagpadala ng liham sa inyong programa. Sa panahon ngayon ng internet at social media, napakadali ng maghatid ng mensahe kahit gaano kalayo ang distansya. Ngayon na ako'y may edad na, masaya at matiwasay ang aking buhay. Ngunit may isang pangyayaring hindi ko kailanman malilimutan. Iyon ang naganap nung ako'y dalaga pa lamang at iyon ang nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lenny at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Ano, nakita mo na si Kuya Michael? Ano ka ba? Sinabi na ngang hindi ko siya inaabangan. Hindi inaabangan, habang papalapit ako sa'yo, kitang-kita yung mukha mo. Halatang may hinahanap. Alam mo, ikaw na talaga ang susunod sa yapak ni Aling Nena. Napaka-tsismosa mo. Talagang tsismosa ako. At saka, wow, napapansin ko. Ang ganda ng pagkakaipit mo sa buhok mo Parang may kahawig. Ano? Anong kahawig ang sinasabi mo? Parang kahawig ng pagkakaayos ng buhok ni Ate Elena. Huwag mong sabihin ginagaya mo siya. Hindi ko siya ginagaya, excuse me no. Ikaw talaga Joy kung ano-anong mga sinasabi mo. Alam mo, hindi naman kita masisisi. Kasi karamihan naman sa mga kapitbahay natin, ginagaya naman talaga si Ate Elena. Bukod sa maganda siya, maganda rin yung ayos niya. Tsaka alam naman ng lahat na may gusto si Kuya Michael kay Ate Elena, kaya hindi malabong gagayahin mo siya. Baka sakaling mapansin ka niya. Alam mo, kahit anong gawin ko, alam ko namang hindi ako magugustuhan ni Kuya Michael. Kaya tigil-tigilan mo na yung mga sinasabi mo. Nakakainis ka, parang hindi kita best friend. Kaya nga kita sinusuportahan kasi best friend kita Nakakapagtampo nga kasi naglilihim ka pa. Kasi madaldal ka. Labing-4 ako noon. Ang pinakamabigat kong iniisip ay kung anong kulay ng damit ang babagay sa balat ko kapag dadaan at makikita ako ni Michael sa tapat ng aming bahay. Ganun lamang kasimple ang buhay ko noon, Miss Terry. Ang baryo namin ay maliit at matatagpuan sa malayong probinsya ng Samar. Nakapaligid dito ang kakahuyan. Maalikabok ang kalsada kapag tag-init at maputik naman kapag tag-ulan. Merong plaza, maliit na kapilya at may mga eskinita na puno ng inukit na pangalan ng mga magkasintahan na karamihan ay hiwalay na. May mga poste ng kuryente na tuwid kong tumayo ngunit tila sumasayaw kapag may bagyo. Tuwing alas 5, nagiging kulay kahel ang langit. Ang mga manok ay nag-aagawan sa pag-uwi. Ang mga nanay may hawak na walis. Ang mga tatay may hawak na baso. At
ako naman nag-aabang sa pag-uwi ng nag-iisang crush ko. Si Michael, o kung tawagin ko ring kuya, ay nasa 25 na noon. Dito rin siya lumaki sa aming baryo. Kababata siya ng panganay kong kapatid na si Kuya Ryan na nagtatrabaho sa Vietnam noon. Noong bata pa sila, sabay silang naliligo sa ilog, sabay naglalaro, sabay nagkapeklat sa mga tuhod, sabay sila sa maraming aspeto. Ngayon, si Kuya Michael ay electrician sa isang malaking kumpanya. Ngunit kapag nagkakaproblema at may kailangang ipaayos sa baryo, sa kanya pa rin kami lumalapit. Siya ang umaakyat sa mga poste kapag nawawala ang ilaw o kuryente. Isang taon na po sa abroad ang Kuya Ryan ko. Bago siya umalis, halos lagi niyang kasama si Kuya Michael. Ako naman, pasimpleng tumatambay malapit sa kanila. Ngunit ang totoo, gusto ko lang talaga siyang makita. Ngayon, dahil wala na si Kuya, nakikita ko na lamang si Kuya Michael kapag dumadaan siya tuwing uwian o kapag bumibili sa tindahan. Ang tindahan ni Aling Nena, ang sentro ng balita sa baryo. Doon nagkakape o nagsosoft drinks ang mga matatanda. Doon sila nagmamatsyag at doon nabubuo ang kanilang mga haka-haka. Isang hapon kasama ko si Joy. Kuya Michael! Sigaw niya nang nakatingala. Mag-ingat ka dyan ha. Kapag nahulog ka, wala nang mag-aayos ng kuryente namin. Marami naman akong magagaling na katrabaho. At syempre naman mag-iingat ako. Mabuti naman, kasi kung hindi, di mag-aalala tong… Aray ko! Lenny naman, ba't mo ko kinurot? May lamok kasi yung braso mo. O eto tinapay, kumain ka muna. Grabe ka naman, hindi na ako gutom. Agad kong pinasak ang malaking tinapay sa bibig ni Joy dahil sa kadaldala nito. Habang nagtutuksuhan kami ni Joy, napansin kong bumati si Michael sa isang tao at paglingon ko, si Ate Elena pala yun. Payak ang bihis niya, blouse na kulay krema at mahabang palda. Maayos ang buhok nakatali sa likod. Kapitbahay namin siya at guro sa elementarya. Magandang hapon, Elena. Magandang hapon din, Michael. Pasensya ka na kung mainit at hindi nyo pa mabuksan yung electric fan. Maya-maya bubuksan ko na para magkakuryente na. Ayos lang, ano ka ba? Salamat sa pag-aayos mo ng poste ha. Walang anuman. Lumipat si Ate Elena sa aming lugar, 2 taon na ang nakakalipas. Noon, sa kabilang bayan daw siya nagtuturo. At nang mapagpasyahan niyang lumipat at matanggap sa aming eskwelahan, hindi na siya nagdalawang isip pa. Umupa siya ng bahay sa baryo para hindi na mahirapan. Simula noon, naging magiliw namin siyang kapitbahay. At doon napukaw ang atensyon ni Kuya Michael. Hindi naman yun lihim. Kita sa paraan ng pag-alalay niya sa pagbitbit ng mga gamit ni ate, sa pag-alok na ihatid siya pag-uwi, o sa pag-aayos ng sirang gripo kahit hindi naman siya tinatawag. Hindi ko rin naman masisisi si Kuya Michael. Wala naman kasi talagang makakatalo sa ganda ni Ate Elena. Bukod pa roon ay mabait na, ay matalino pa. Para bang kapag may tanong ka tungkol sa kahit anong bagay, kasaysayan, halaman, bituin, may sagot siya. May mga lalaki pa nga kahit may asawa na nagiging biglang mabait kapag dadaan siya. Biglang nagwawali sa harap ng bahay, biglang may aayusin, yun pala, nagpapapansin lang sa kanya. Kaya naman hindi kataka-taka na ang karamihan sa mga babae ay gustong maging tulad niya. Pagkalipas ng ilang linggo, may isang taong dumating sa aming baryo. May balbas, laging nakajakit kahit tanghaling tapat. Parang hindi naaapektuhan ng init at may itsura siyang hindi mapakali, hindi sa galaw, kundi sa kanyang mga mata. Umupa siya ng maliit na kwarto sa dulo ng kalsada. Hindi malinaw kung dito siya titira o pansamantala lang. Narinig ko sa mga nagkukwentuhan sa tindahan na Mang Fidel daw ang pangalan niya.
Tahimik lamang siya, Misteri. Hindi nakikipag-inuman, hindi rin nakikisama sa mga kwentuhan. Kapag kinakausap o tinatanong, sasagot naman siya pero maikli lang. Para bang laging may iniiwasan. Ako naman napansin ko, madalas sumunod ang tingin niya, lalo na kay Ate Elena kapag dumaraan ito. Pero hindi katulad ng ibang lalaki na halatang nagpapakyut. Walang pabirong ngiti, walang pasimpleng kindat, at walang sipol ng paghanga. Ang titig niya parang nagmamasid, parang nag-aabang. Isang araw, biglang nag-iba ang aura sa tindahan ni Aling Nena. Dumating si Aling Suset, halos hindi makahinga sa kakatanong. Aling Nena, nakita mo ba si Mariel kagabi? Ang paalam kasi niya, bibili lang siya. Pero hindi na umuwi, inumaga na, wala pa rin. Ngayon lang namin napansin dahil maaga kaming natulog ng asawa ko kagabi. Hindi naman siya bumili kagabi sa akin. Baka naman naglakwatsa lang o di kaya'y nakipagtanan. Hindi, kilala ko ang anak ko. Hindi siya ganun. Mailap nga yun sa lalaki at saka may balak pang ang magmadre. Oo, totoo. Alam ko, nabanggit niya na yun. Ayaw niya daw mag-asawa. Kaya imposible na nakipagtanan siya. Habang nag-uusap, bigla namang sumingit si Mang Nestor na isa rin naming kapitbahay. Ang asawa ko rin hindi umuwi kagabi. Baka naman nagkatampuhan lang kayo at umuwi muna sa kanila. Galing ako sa kanila ngayon. Wala siya doon at hindi naman kami nagkakasamaan ng loob. Sa katunayan nga, pinagluto pa niya ako ng paborito kong nilaga kagabi bago matulog. Natahimik ang lahat ng nasa tindahan. May kakaibang bigat sa kwento ng araw na yun. Sa aming baryo, may mga bagay na madaling maipaliwanag, mga chismis o problema na maya't maya lang ay malulutas na. Pero ngayon, sabay nangyari ang hindi inaasahan at doon nagsimulang magtaka ang mga tao. Sa mga sumunod na araw, Misteri, hindi nagtapos sa 2 ang nawawala. Umabot sa 4. At bago pa man sumapit ang 7 araw, 6 na pangalan na ang pabulong na binabanggit sa bawat hapagkainan. Ang 2 sa kanila ay balitang mga gurong dalaga sa eskwelahan. Bigla na lamang daw silang hindi pumasok, hindi nagpaalam at kapwa hinahanap ng kanilang sariling pamilya. At sa isang iglap, biglang naging mas maikli ang araw sa aming baryo. Mas maaga nagsasara ang mga bintana at pinto. Hinigpitan ang bawat kandado. Ang mga bata na dati naglalaro hanggang dilim, ngayon ay hinahatak pa uwi bago pa tuluyang lumubog ang araw. Abot-abot ang aming pagtataka at mabilis kumalat ang takot. Ngayon lamang nangyari ito sa lugar namin, Misteri. Ang baryong ang pinakamalaking balita dati ay nabasag na bubong o nag-away na mag-asawa. Ngayon, biglang naging sentro ng mga nawawala. Hanggang sa isang umaga, may dumating na 2 pulis sakay ng motorsiklo. Hindi sila nakangiti, hindi rin sila mukhang kampante. Ang dami nilang pinagtanungan, ang mga lugar inimbestigahan. Dahil 6 na tao sa isang linggo ang nawawala at malinaw na ito ay sadyang nakakabahala. Mabuti pa, mag-ingat tayong lahat. Ang sabi ng mga pulis, baka may gumagala-gala raw sa gabi. Anong klaseng gumagala-gala daw, Aling Nena? Baka serial killer daw. Sos Mariosep, ano ba naman yan hanggang dito sa probinsya natin? Ano naman ang makukuha nila sa mga katulad natin? Oo nga, wala naman tayong kaaway. Ang asawa ko, wala namang pinagkakautangan. Ganoon din ang anak ko. Nag-aalala na talaga ako sa kanya. Kamusta na kaya siya ngayon? Sana lang magawan agad ng pulis ng paraan para mahanap agad sila. Sana lang din mali ang nasa isip ko.
Ano pang nasa isip mo? Kasi bukod sa serial killer, pwede ring mga sindikato. Sindikato? Yung mga kumukuha ng laman loob o di kaya'y nagbebenta ng mga babae? Ay, wag naman sanang ganoon. Basta sa ngayon, magdasal na lang tayo. At sabi nga ng mga pulis, huwag munang lumabas lalo na kung gabi. Isarang mabuti ang mga pinto at huwag magpapapasok nang hindi natin kilala. Sa baryong tulad ng sa amin na mabilis kumalat ang salita, mas lalong mabilis kumalat ang kaba. Pero minsan, ang pinaka nakakatakot ay hindi mismo ang balita, kundi yung pakiramdam na wala kang magawa. Isang hapon, nag-uusap kami ni Joy sa tapat ng kanilang bahay. Magkalapit lang kasi ang mga bahay namin sa isa't isa, kaya kahit bawal nang gumala, hindi mapigilan ang aming pagkikita. Hindi kami mapakali. Parang kailan lang, nakikita pa namin sa tindahan ng mga nawawalang tao. Pero ngayon, parang bula na lang silang bigla na lang naglaho. Lenny, sa tingin mo, may kumuha talaga sa kanila? Sindikato o kaya serial killer? Hindi ko rin alam eh. Gusto kong isipin na lumayas na lang sila o kaya nagbakasyon. Pero ang nakakapagtaka, bakit sabay-sabay? Kaya nga naaalarma na yung lahat. Ang sabi ng nanay ko, bawal na raw akong lumabas. Talagang bawal na muna kayong maglakwatsa. Nagulat kami sa biglang nagsalita at napalingon kami parehas ni Joy. Ikaw pala, Kuya Michael. Grabe ka, Kuya. Akala ko yung serial killer ka na. Kayo bakit nasa labas pa kayo ng ganitong oras? Hindi ba ang kabilin-bilinan bawal nang lumabas? Papasok na rin naman kami sa bahay, Kuya. Pero nalulungkot lang kami sa mga nawawala. Sa totoo lang, nalulungkot din naman ako. Lahat naman siguro. Yung iba sa kanila, kilala natin, di ba? Kuya, sa tingin mo, serial killer ba talaga yung kumuha? O di kaya sindikato? Hindi ko masabi Pero kung serial killer yan, malamang may lalabas na bangkay, hindi ba? So, di kaya sindikato? Baka dinadala nila sa malayong lugar tapos ibebenta bilang katulong. Mabuti nga sana kung gagawin silang katulong, Lenny. Paano kaya kung... Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Hindi naman titigil yung mga pulis sa paghahanap ng ebidensya. Sa tingin mo, Kuya, makikita pa natin sila? Sana. Natahimik kaming tatlo. Pawang nag-aalala sa buhay ng mga ito. Maya-maya, pinauwi na kami ni Kuya Michael sa aming mga tahanan. Ramdam na ramdam mo yung kanyang pag-aalala. Kaya naman misteri, kahit mabigat yung pakiramdam ko ng hapong yun, hindi ko pa rin maiwasang kiligin sa simpleng pag-aalaga niya. Lalo akong humanga sa kanya, isang matapang, responsable at maaasahan. Pero habang nasa kwarto ako, hindi pa rin ako makatulog. Kaya naman binuksan ko ang diary ko at nagsimulang magsulat. Nilabas ko ang lahat ng takot ko at lahat din ng pag-asang nararamdaman ko. Habang sinusulat ko ang nasa loob ko, napatingin ako sa labas ng aking bintana. Misteri, may aninong pamilyar gumagalaw sa kalsada. Isang mahinang liwanag ang dahan-dahang umaandar sa dilim. Nang tinutok kong mabuti ang mga mata ko, nakilala ko ang anyo, si Mang Fidel. May hawak siyang gasera at naglalakad ng mabagal, parang may hinahanap. Mula sa bintana namin sa itaas, tanaw po ang karamihan sa mga bahay sa paligid, kaya naman hindi naging mahirap para matanaw ko siya. Hanggang sa maya-maya, huminto siya sa tapat ng bahay ni Ate Elena. Dahil doon, lalong napukaw ang atensyon ko. Hindi ako gumalaw.
parang may pumigil sa paghinga ko. Ilang segundo siyang nakatayo roon at saka bigla niyang pinatay ang ilaw ng kanyang gasera. Sa sandaling yun, Misteri, tila mas lumalim ang dilim at hindi ko na siya mabanaag pang mabuti. At halos kasabay ng pagkawala ng liwanag, biglang namatay ang kuryente sa buong baryo. Nagkagulo ang mga boses sa ibaba. Narinig ko si nanay na tinatawag ang pangalan ni Kuya Michael, pati ang ibang kapitbahay. Ilang minuto lang, nakita ko na nga si Kuya na lumabas ng bahay nila at tumawag sa opisina ng kooperatiba. Sanay siya sa ganitong problema. Maya-maya, umakyat na siya sa poste sa tapat, dala ang flashlight at mga gamit niya. Tahimik ang mga tao sa ibaba habang nakatingala. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng bakal at ang mahinang utos niya sa sarili habang inaayos ang linya. Pero napansin ko na bigla siyang napahinto. Itinutok niya ang flashlight sa bubong ng isang bahay. Isang segundo, 2, 3. Ha? Ano yun? Bigla na lamang napasigaw si Kuya Michael at pumutol sa katahimikan. Napasinghap ang mga tao. Muntik pa nga siyang mawala ng balanse at mahulog, dahilan para mapasigaw si Aling Nena. Michael, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Kung bumaba ka nga muna. Ilang sandali, nakababa na siya, namumutla ang muka at kita sa mga mata niya ang takot na hindi ko pa nakita dati. May nakita ako. Sabi niya, halos pabulong pero malinaw. Sa bubong ng bahay ni Aling Lucy, may gumagalaw. Akala ko pusa lang, pero nung ilawan ko, napakalaking nilalang. Itim na itim yung buong katawan, parang kulay uling. Ang mga mata, nanlilisik. Nagkatingina ng mga kapitbahay at parang sabay-sabay na naubos ang hangin sa paligid. Mukhang hindi tao ang kumuha sa mga babae sa baryo natin. Anong ibig niyong sabihin, Mang Dario? Base sa mga inilarawan mo, iho, mukhang aswang ang nakita mo. At malamang siya rin ang salarin sa mga nawawalang tao sa atin. Nabalot kami ng takot nang tuluyang mabuo sa isip ng lahat ang posibilidad na yon. Isang aswang, hindi na simpleng sindikato o baliw na mamamatay tao, kundi isang hinilalang na hindi tao. At sa mismong oras na yon, wala pang kuryente ang buong baryo. Ang dilim ay parang may bigat na lalong nagbigay ng tensyon sa aming baryo. Nagkagulo ang matatanda. May sumigaw na maglabas ng bawang. May nagsabing asin ang ikalat sa mga pintuan at bintana. Sa loob ng ilang minuto, ang dating tahimik na kalsada ay napuno ng mga taong may hawak na kandila, supot ng asin at tali ng bawang. Kahit nanginginig ang kamay ng iba, pinilit nilang gawin ang alam nilang panangga laban sa kung anong maaaring gumala sa aming mga bubungan. Si nanay, walang imik na nag-abot sa akin ng isang bungkos ng bawang. Lenny, isabit mo to sa mga bintana. Maglagay ka rin sa bulsa mo. Yung asin, huwag mong kakalimutan. Utos niya sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng sarili kong mga daliri habang itinatali iyon sa bakal na rehas. Sa ibaba, may mga lalaking nag-aakyat pa ng asin hanggang sa bubungan kahit kandila lang ang ilaw nila. Si Kuya Michael naman, kahit halatang natatakot, nagpumilit bumalik sa itaas ng poste. Pinagsuot pa siya ng kwintas na gawa sa bawang bago siya umakyat muli. May mga nag-antanda habang umaakyat siya. Para bang hindi lang kable ang aayusin niya, kundi ang takot ng buong baryo. Sa awa ng Diyos,
Sa loob ng halos 30 minuto, natapos niya ang pagkukumpuni. Nang ibaba niya ang switch, isa-isang nagliwanag ang mga kabahayan. May sabay-sabay na bumuntong hininga at sabay na bumalik ang liwanag sa baryo. Pero kahit bumalik ang ilaw, hindi agad bumalik ang katahimikan sa aming isip. Nakahiga ako ng gabing yun pero hindi pa rin makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Kuya Michael, ang itim na nilalang na nakikita niya, ang mga mata nitong nanlilisik. Kinabukasan, araw ng Sabado, nagkita kami ni Joy sa tindahan ni Aling Nena. Kahit may pangamba pa rin sa paligid, pilit naming ibinalik ang normal na usapan. Pahingi nga ng chicharon, parang ang lutong. Malutong talaga. Ikaw kasi, may pa skyflakes ka pa, feeling nagda-diet. Siyempre no, ayokong tumaba. Sus, kahit ano namang diet mo, hindi ka pa rin magugustuhan ni Kuya Michael. Abay, bruha ka talaga. Totoo naman. Alam mo naman na patay na yun kay Ate Elena. Sabagay, tama ka. Pero alam mo, hindi ko alam kung kaibigan ba talaga kita o kontrabida sa buhay ko. Pwede both. De, joke lang. Nga pala, naniniwala ka ba sa kwento niya kagabi? Na nakakita daw siya ng aswang? Shh! Huwag kang maingay. Hindi natin alam kung nasan yung nilalang. Baka nasa tabi-tabi lang. So, naniniwala ka nga? Bakit naman hindi? Hindi naman magsisinungaling lang ganun si Kuya Michael. Alam mo, mas gugustuhin ko pang isipin na namalikmata lang siya. Kasi alam mo, sabi ng lola ko, ang aswang daw mas mapanganib pa kaysa sa kahit sinong kriminal. Mas tuso, mas tahimik, at mas nakakatakot. Bigla namang pumasok sa isip ko ang nakita ko rin noong gabing yun bago mawala ng ilaw. Joy, huwag kang maingay ha. Bago mawala ng ilaw kagabi, nakita ko si Mang Fidel. Naglalakad siya sa labas na may hawak na gasera. Tapos huminto siya sa harap ng bahay ni Ate Elena. Bigla niyang pinatay yung ilaw sa hindi ko malamang dahilan. Pagkatapos nun, hindi ko na siya nakita. Parang kakaiba nga yan. Bakit kaya siya nagpunta roon? Hindi ko nga rin alam eh. Nagtaka nga ako. Hindi kaya siya yung aswang at si Ate Elena ang susunod? Hoy Joy, huwag kang basta magbintang. Hindi naman tayo sigurado. Wala tayong katibayan. Hindi naman ako nagbibintang. Nag-isip lang ako ng posibilidad. Kasi isipin mo, mula nang dumating siya dito, doon lang nagsimula yung mga kababalaghan, di ba? Hindi kami nagsalita ng ilang segundo. Parehas kaming natahimik at natulala. Sa paligid, may mga kapitbahay na nag-uusap pa rin tungkol sa nangyayari kagabi. May mga batang hindi na pinayagang maglaro sa kalsada kahit maliwanag pa. Ang takot namin noon ay naging triple ng mga panahong yun. Pagdating ng gabi, lumabas ako para magtapon ng basura sa tapat lang naman ng aming tahanan. Wala na yung mga batang nagtatakbuhan o mga nanay na nagkukwentuhan sa paligid. Pero hindi ko inaasahan kung sino ang nasa tapat ng bahay namin. Nakatayo doon si Kuya Michael at parang nag-aabang sa akin. Lenny, Bakit kuya? May kailangan ka? buti naman lumabas ka. Kanina pa kita inaabangan. Gusto lang sana kitang makausap. Sige, tungkol saan? Bahagya siyang tumingin sa paligid bago muling bumaling sa akin. Tungkol sa nakita mo kagabi. Nabanggit kasi sa akin ni Joy. Nakita mo raw si Fidel bago mawala ng kuryente. Ang daldal talaga ng bruhang yun. Ha? Ano yun? Wala. Oo, nakwento ko nga sa kanya yun. Nakita ko si Mang Fidel na may hawak na gasera. Naglalakad siya sa kalsada. Tapos huminto siya sa tapat ng bahay ni Ate Elena. Ilang sandali lang, pinatay niya yung ilaw. Ganun? Tapos, anong ginawa niya? Hindi ko na siya nakita.
Sobrang dilim na kasi sa pwesto niya. Tapos, ilang minuto lang nun, nawalan na rin tayo ng kuryente. Kaya mas lalong dumilim. Tahimik lang siya pagkatapos marinig ang aking kwento. Napatingin siya sa malayo, parang may binubuo sa kanyang isip. Hindi ko siya ginambala, pero kita sa mukha niya na hindi basta chismis ang iniisip niya. Parang may pinagdudugtong-dugtong siyang mga pangyayari. Bakit kuya? Nag-aalala ka ba kay Ate Elena? Hindi ko alam eh. Pero hindi ba nakakapagtaka? Nakita mo siya sa labas, tapos maya-maya, nagkagulo na. Kung ganun, sa tingin mo, may kinalaman ba siya sa pagkamatay ng kuryente? Yun ang kailangan kong malaman. Hindi ko sinasabing siya, pero parang maraming nagkakataon. Siya rin kasi yung hindi natin basta mapagkakatiwalaan kasi bago lang siya sa ating baryo. Alam mo kuya, naisip nga ni Joy, ang sabi niya, baka daw siya rin yung aswang. Sa tingin mo, posible kaya yun? Ay, alam mo sa totoo lang, hindi ko rin masagot yan. Kaya nga gusto ko siyang manmanan. Bala ko siyang sundan para masiguro ko kung tama yung nasa isip ko. Dahil kung hindi ako nagkakamali, baka si Elena na ang susunod. Ganun ba? Sama ako sa'yo. Hindi ka pwedeng sumama. Ayokong may ibang mapahamak. Paano ka? Paano kung kailangan mo ng tulong? Kaya kong sarili ko, huwag kang mag-alala. Pero kuya… Ako na bahala. Mas mabuti ng isa lang ang magbantay kaysa meron pang ibang madamay. Sige, aalis na muna ako. Salamat ulit sa mga sinabi mo. At bago pa ako makadagdag ng sasabihin, tumalikod na siya at naglakad palayo. Naiwan akong nakatayo sa tapat ng aming bahay at nangingibabaw ang pangamba sa balak niyang gawin. Nang gabing yun, sinubaybayan ni Kuya Michael si Mang Fidel. Tahimik siyang gumalaw sa dilim, parang sanay na sa ganitong pagmanman. Ako naman, bilang likas na makulit at ayaw magpaiwan misteri, palihim ko siyang sinundan. Hindi niya alam na nasa likuran niya lang ako, nag-iingat sa bawat hakbang. Nakita namin si Mang Fidel sa hindi kalayuan. Nandoon na naman siya sa tapat ng bahay ni Ate Elena, tila nag-aabang. Sa pagkakataong ito, malinaw naming nakita ang hawak niya. Isang kutsilyo at isang sako. Nasa likod ng malayong poste si Kuya Michael, habang ako naman ay nakapwesto sa may mga halaman. Nakayuko at pilit na pinipigil ang sariling huwag makagawa ng ingay. Pero bigla kaming parehas nagulat nang biglang may sumulpot. Anong ginagawa niyong dalawa dyan? Napalingon si Kuya Michael kay Ate Elena at maya-maya ay sa akin. Halatang hindi niya inaasahang nandoon ako. Mabilis siyang tumingin sa direksyon ni Mang Fidel, saka kami hinatak palayo ni Ate Elena. Ano pang nangyayari, Michael? Eleni, magtago kayong dalawa ni Ate Elena mo. Sa bahay ko muna para mas malapit. Dalian niyo, huwag kayong magpapalata. Sandali lang, hindi ko maintindihan yung mga nangyayari. Wala na akong oras magpaliwanag. Lenny, ikaw na bahala. Sige po Kuya Michael. Ate Elena, halika na. Agad kaming tumungo sa bahay niya at pagdating doon, nagtago muna kami sa loob. Tinarangka ko ang lahat ng pinto at sinigurong walang nakasunod sa amin. Maya-maya, nagtanong na muli si Ate Elena. Lenny, ano pa talaga nangyayari? Ate, mukhang may masamang balak si Mang Fidel sa'yo. Kanina pa siya nag-aabang sa tapat ng bahay niyo. Hindi pala kanina. Kagabi pa. Tapos kanina, nakita namin may dala siyang kutsilyo at sako. Nag-aalala kami na baka siya yung kumukuha ng mga tao at ikaw na yung isusunod niya. Napaupo naman si Ate Elena sa narinig. Natulala siya, parang may biglang bumagsak sa isip niya. Maya-maya,
napansin ko ang mga kamay niya. Kulubot iyon, magaspang at malayo sa itsura ng edad niya. Parang hindi tugma sa kanya. Ate, bakit po ganyan yung kamay mo? Hindi siya agad sumagot. Nanatili lang siyang nakatitig sa kawalan. Hanggang sa maya-maya, bigla siyang tumayo. Ubus na ang oras ko. Ano po ate? May sinasabi ka? Sa puntong yon, Misteri, bigla na lamang siyang lumapit sa akin. Hinawakan ako ng mahigpit sa magkabilang braso. Hindi ko maintindihan ang ginagawa niya, kaya nagbuno kaming dalawa. Pilit kong inaalis ang kamay niya at sa pag-igkas ko, nahata ko ang buhok niya at isang makapal na kumpol ang natanggal. Sumama ang malaking bahagi ng anit at napanot siya sa gitna. Dahil doon, galit na galit siyang tumingala sa akin. Isa na lang ang kailangan ko. Isa na lang para manumbalik ang lakas at ganda ko. Hindi ko inasahan ang mga sambit niyang yon. Unti-unting nagbago ang anyo niya sa harapan ko. Ang maputi niyang balat ay naging itim na itim, parang uling. Lalong lumalim ang mga guhit sa kanyang muka at humaba ang kanyang mga kuko. Pero hindi lang yun. Ngumiti siya ng nakakatakot at ang mga ngipin niyang nooy napakaganda at napakaliliit. Biglang humaba at biglang tumulis. Hindi ko akalain na mabilis mawala ang bisa ng ginawa ko. 2 taon na ang nakakalipas. Dati, tumatagal ng 5 taon. Pero ngayon, 2 taon na lang. Ngayon, 7 katawan ang kailangan ko para sa bago kong lakas at kabataan. Ikaw ang kukumpleto sa akin. Ang ika-7 biktima. At dito ko napagtanto, Misteri. Si Ate Elena, ang aswang. Napaatras ako habang papalapit siya. Ramdam ko ang malamig niyang hininga. Napatingin ako sa maliit na sulok ng tahanan ni Kuya Michael. Para akong isang dagang nabitag at wala nang kawala. Sa mga oras na yon, inakala kong katapusan ko na. Pero biglang bumukas ang pinto at dumating si Mang Fidel kasama si Kuya Michael. Hindi nag-aksaya ng oras si Mang Fidel. Hinataw niya ang hawak niyang buntot pagi sa aswang na si Ate Elena. Tumama iyon sa balikat niya at napaluhod sa sobrang sakit. Agad-agad na lumapit si Mang Fidel para saksakin siya, pero naunahan siya ng aswang. Bumaon ang matutulis nitong kuko sa hita ni Mang Fidel at napasigaw siya, pero hindi bumitaw. Agad akong hinatak ni Kuya Michael palapit sa kanya at parehas naming nasaksihan ang pagbubuno ni Ate Elena at Mang Fidel sa sahig. Humahampas ang buntot pagi sa hangin, sumasayad sa dingding at mesa. Kumakalansing ang mga gamit na nahulog at sinubukan ng aswang na abutin si Kuya Michael. Mabuti na lang at mabilis siyang umiwas. Lenny, umatras tayo! Sinaboy niya ang asin sa mukha ng aswang. Napaatras ito at napasigaw. Umusok ang balat niya kung saan dumikit ang asin habang nanginginig si Kuya Michael at nakatingin. Elena, hindi ko akalaing ikaw ang aswang. Muli namang sumugod ang aswang. Hinablot niya ang braso ni Mang Fidel at itinulak ito sa pader. Napatayo si Mang Fidel kahit duguan ng hita. Muli niyang hinataw ang buntot pagi at tumama sa dibdib ng aswang. Napaungol ito at umatras. Pero sa halip na bumagsak, bigla itong tumalon ng pagkalakas-lakas palabas ng bintana. Lumapit si Mang Fidel sa amin, pilit tinatakpan ang sugat sa hita. Wala na kaming magawa. Hindi na niya kayang habulin ang nilalang. Dumating ako sa lugar na ito para magpahinga sa aking trabaho.
Matagal akong nakipaglaban sa mga nilalang na katulad niya. Akala ko tapos na yon para sa akin. Pero nang makaramdam ako ng masamang presensya niya, alam kong hindi pala nagtatapos dito ang aking tadhana. Ipinaliwanag niya na ang aswang na katulad ni Ate Elena ay kumukuha ng lakas at enerhiya mula sa mga dalaga o babaeng hindi pa nagkakaanak. Kapag nanghihina sila o tumatanda, kumukuha sila ng buhay at nagsasagawa ng ritual upang bumalik ang kabataan at lakas. Sa oras na yon, alam naming wala nang maibabalik pa sa mga nawala. Ang buhay nila hindi na mababalik pa. At ang nakakatakot doon, muntik na akong madagdag sa kanila. Lumipas ang mga panahon, Misteri. Tahimik na ang buhay ko ngayon sa isang probinsyang hindi ko nababanggitin pa. May pamilya na rin ako at mga anak. Paminsan-minsan, kapag umaalis ang anak kong babae, hindi ko maiwasang mag-alala. Pero umaasa pa rin ako sa proteksyon ng may kapal at sa mga paalala na lagi kong sinasabi sa kanya. Huwag husgahan ng tao sa ganda ng muka at porma ng anyo, sapagkat may dilim na marunong magkubli sa likod ng ngiti at bait na kunwari ay totoo. Hello mga kamisteryo, natapos na naman ang ating kwento. Naku, maraming salamat kung hanggang sa huli nandito ka pa rin at nakikinig sa akin. At dahil umabot ka sa ending ng ating kwento, baka isa na yung pangalan mo sa babanggitin ko. Isang taus-pusong shoutout po kay Sir Emil, Ma'am Princess, Sir Edwin Montenegro, Solon 2002, Mary Rose Garcia, Jane Engua, and Ma'am Crystal Mamado. Thank you so much din sa inyong suporta kay Ma'am Annalisa Malatbalat from Australia and Ma'am Sen Komaki from Japan. Salamat din po at nagustuhan niyo ang ating mga kwento, Sir Richard Bermudo, Janelle Cañete, Loralay Altarejos, Ken, Sir Mario Ligaspi from Quezon Province, Reynaldo Afable, Lolita Gallego, Malugod Kanta, Ma'am Christina Navarro, and lastly kay Sir Chandley Wong na palaging sumusuporta sa ating programa. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikinig, and kung may oras pa po kayo, sana po i-share nyo ang ating mga kwento o kahit yung paboritong kwento nyo lang sa inyong mga kakilala para naman mas dumami pa ang ating tagapakinig dito sa ating channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, pindutin mo na yung subscribe button, i-like mo na din at mag-comment ka dahil baka sa susunod, pangalan mo na ang ma-shoutout ko. Muli, ako po si Misteri at kita-kits po tayo sa susunod na kwento.